Yeah, ito na tayo. Your most anticipated. Char, di naman. Anticipated. True. He ran for the Arts and Design representative in the Tinig Party, and today we're going to be listening to his story and to his interview and see what's gonna happen to his school year and to his previous school year in the MSCB. So please all welcome Ras. Hi, Ras. Hello. Hi. Hi. Hi, Lexi. Hi, Julie. Actually, yung totoong rason talaga kung ba't siya pumunta dito is para sa aso ko. True. Totoo yan. Halos lahat, every Wavy Talks, gusto nila sa aso ko. Oo, ang cute naman mga to. Okay. So yeah, ayun nga. Pero yeah, first of all, Ras, I just wanna say thank you wanna join Wavy Talks. Yeah, Kasi when I posted patches, doon ka na nagsabi na, so kailan tayo? Sabi ko, tara, let's plan. Oo nga. Kailan yun? Sunday ko yun sinabi. Oo, Tapos Sunday. Tuesday na. Tuesday ngayon. So it was 2 days before that. So yeah. Pero actually, I didn't interview a lot nung hindi ko natapos yung tinig talaga kasi I got carried away. Si Vince, di mo rin na ano, no? Oo, tapos si Miggy. Vince? Oo, si Vince at si Miggy. Yung tinitignan ko yung listahan namin ngayon. Pero yeah, ayun yung mga hindi ko na-interview. Ikaw, si Vince at si Miggy, tapos yung mga ibang student campaign. But you never know, maybe along the way. The future. Feeling ko rin may interview mo rin naman yung isa sa mga doon. Yeah, maybe. Pero yeah, doon sa Ras, how's life recently for you? How's life? Okay naman kasi yun nga, bagong year kami, grade 12 na tayo, no? I know, right? Di ba parang like, kaka-MSCB party kang natin? Yun nga yung topic natin ngayon. Oo. Kasi, pinag-usapan naman kanina before kami. Joking, bago kami magsimula, sabi ko, ito yung restaurant mo, no? Tapos, yung... Yeah, kasi may poster ako dito. May poster siya. Almost a year na, hindi pa rin kami nakaka-move on. I mean, ako, naka-move on naman ako, siyempre. Ako, hindi ko alam ba't hindi ako maka-move on. Ako, siyempre, ako naka-move on ako, natago ako eh. Pero ako baka sa sobrang na-attach lang ako sa mga nangyari and things like that, I just can't move on. Like parang nangyari siya last year, first quarter, tapos hanggang hindi pa rin makamove on. Even though may upcoming na. May upcoming na nga eh. Even though may upcoming na. Yun. We're excited for the new, the new MSCB school year. Definitely. Yeah. Kahit if di ako involved, I was, excited pa rin ako, syempre, sa paano mag-workout tong school year na to. Kasi syempre, may mga new faces, gano'n, may mga bagong tatakbo, since may bagong batch na dumating. Ang daming grade 11. Yeah. Naging 40 lahat sa grade 11. 40 plus. 50 new mga students. Oo. 48. Yeah. Kasi dalawa new students galing sa batch natin. Tapos parang last year grade 11, nakaabot tayo ng mga 35, 39, 25 sa BR. Tapos mga ganun lang, mga 30. Tapos biglang this school year, naging 40 lahat tayo plus. Yeah. Kaya parang nakakagulat na madaming tao na. Pero we're gonna talk about your life kasi nga, ayun nga, we have the question is kung if Ras is going to run again. Pero for sure, he's gonna run again. A&D rep, diba? Yeah, planning siya. Planning again to run A&D rep. Pero for sure, you're gonna have your slot reserved until the end ng journey na MSCB. Wow. For sure naman. Kaya let's not think negative about it. Pero before we talk about the new MSCB, balik muna tayo and let's recap about what happened. So, ayun nga, I didn't really get the chance to ask you. Kasi ayun nga, one of the reasons why dun kami nag-interview is kasi we recently talked about the last year's MSCB, about all of the members, all of the stories. Kaya ito na rin yung magandang time to ask Ras about everything. So, I wanna ask you, but why did you decide to run for A&D Rep kahit madami pang roles dun? Funny story. Kasi yung nangyari nun is, nasa drafting room tayo nun. Ayaw tumawag. Tapos, ayun, katabi ko si Zach nun. Tapos, biglang may kumatok si Aaron yata yun, yung sa Comega. De la Cruz. Yeah, okay. Kumatok si Aaron. Tapos, tinanong kung may Rafael Cruz ba dito. Sabi ko, ako. So, edi gumabas na ako. Yeah. Siyempre, alam mo naman yun, yung tipong pag tinatawag ka, lahat ng mga masasamang ginawa mo. Kinakabahan ka. Oo, kinakabahan ako. Gets kita. Oo, kinakabahan ako nun. Tapos inisip, anong nagawa ko masama? Anong bang inisip ko lahat? Tapos inisip ko, wala naman ginawa. Ako yan. Oo nga, tapos kaya yun. Tapos tinanong ko, ba't ako tinatawag? Tapos sabi niya, diba? Kawin na sa arts and design or something. Tapos pagdating ko sa room, nandun yung mga kaibigan ko. Nandun si Mika, nandun si Gans, which si Vince, si Tristan. Tingnan mo kaya yung poster. Andyan yung poster. Yeah, basta yun. Yung mga previous... Saan kayo nun? Anong room yun? Anong room? Empty room lang siya. Empty room lang siya. Sa empty may... Saan ba yun? Third floor. Third floor. Okay, basta empty room siya. Yeah, tapos yun. Pumasok kami doon, tapos in-explain namin doon
Tapos katabi ko si Gans nun, tapos sinabi ko, like, kunwari si Gans, tapos sinabi ko, dude, bro, what is this? Hindi ko alam, kasi never ako nagka-experience. Nakagulat din kasi na tatawag ka lang biglaan, nag-aaral. Diba? Tapos yung reason daw is, kasi yung E&D rep na at that time na pwede ko na po. Tapos, inisip nila, sino magaling sa E&D? Tapos, tong si Vince, sabi niya, si Ras. Tapos, di yun, tuloy-tuloy na. Kinuha na ako. Gets kita. Tapos, iba dapat, yung mga president, treasurer, gano'n. Konento mo nga. Yeah, iba dapat yung tatakbo sa treasurer, pero sadly, nag-back out siya dahil na-pressure siya. And Gas, yung president namin, dapat yun at that time, nag-back out din siya due to, na-overwhelmed daw siya. Yes. So, yung pumagat nun, si Gans at that time, dapat student body or, hindi, not student body, more on campaign manager. Oo. Alam mo, patsi ko sa tinig, ang daming may gusto mag-student body or mag-campaign manager. Tapos biglang lahat sila naging roles ng ano. Yun na napansin ko sa mga nakwento niya sa akin. Yun nga. Pero yeah, that's how ang nangyari kay Ras. Kasi naalala ko lang best siyang natatawagan to go outside the class. Tapos biglang second time ata or third time lumabas ka, doon mo na ako minessage. Minessage kasi Wam. Kung gusto ko raw edit yung teaser video namin. Oo, kasi agam ko na vlogger kayo. Oo. Kasi sinabi ko. Yun nga, tapos sinabi ko kay Wam, message ko, Wam, gusto mo ba mag-edit para sa amin sa mga most parang sabi ko, oh my God, opportunity, let's go. Yun na yung opportunity mo, no? Oo. Tapos pagpasok ko, hi guys, di ko kayo kilala, sorry. Sorry, di ko kaya. Hiya-hiya ko nun eh. Oo nga, pero okay naman. Gumana naman in the end. It was great. I liked the teaser. I was happy about it. Pero yeah. Pero since, ayun nga, the campaign last year run for 3 months, September siya nag-start, diba? Yeah, around that time. Yeah, tas around like November siya nag-end or like the end, hindi ko na maalala. Near the end of October. So parang mga 2-1 months siya. So yeah. Ganun. Pero I wanna ask, what was your best and hardest moments last school year na MSCB? Sa best moments muna tayo. Best moment? I think there isn't really a moment I can pinpoint since masaya naman tayo kasama. Siyempre, yung mga best friend ko, si Gans, kaibigan ko since grade 6, si Marxus, since grade school pa, kaya ni mga yan. Mabait, dami ko natutunan sa kanila, honestly. And like, siguro, I think for me, that's the best. Yung mga natutunan ko about being leader, yung mga responsibilidad, ganun. Yun nga. Tapos yung hardest, alam ko na kung ano yung sagot mo dyan. Hardest is yung pagbabagans ko. Ay, joke lang. Akala ko yung sasabihin mo yung sa MDA yung sa mic. Sorry. Isa pa yun. Okay, go. Yung sa pagbabalance. Yung pagbabalance ng work ko at that time. Kasi ang dami kong ginagawa nun eh. Naiintindihan kita. Nakikita ko sa mukha mo yun eh. Di ba umiyak pa ako sa CR sa'yo? Ay, oo. Naalala ko yun. Yeah. That was a heartfelt moment. Oo nga. Umiyak ako sa CR. Tapos niyakap ako ni Ma'am nun. Oo. Kasi that was like during yung exhibit natin sa Soksai. Tapos ako I saw you and then pinuntang ka tayo. Stress na ako nun. Kasi, yun nga, pinapagsabay ko yun. Tapos, syempre, MSCB ko. At the same time, varsity ako nun. Kaya ka ba nag-quit ng varsity? Hindi ako nag-quit ng varsity dahil doon. Nag-quit ako. Okay. Nagka-pneumonia ako. Okay. Kasi eventually, nawalan ako ng gana. Tapos, yun, tinamad na ako. Tapos, gusto ko nga sana mag-varsity this year. Pero like, di ako pinayagan. Kasi yung tryouts at that time was pre-UPCAT. Bagay. Tapos sinabi, pero UPCAT more important. Malay mo baka pag college, university mo, kung UP or anything, baka maging No! Ayoko! No! Malay mo. Ayoko lang. Yeah. Pero yung hardest moments was balancing, tas yung sa mic time ng MDA. Okay, yung sa MDA, yung funny ng kwento na to eh. Yung at that, may picture yun eh. Oo. Pakita mo yung picture. Yeah, you just send it to me. Lalagay ko dito sa picture. Sa interview natin. Yung may picture na yun na habang nagsispeech ako sa MDA. Kasi before nung program, binigyan na kami na folder. Na pinapatong dun sa may parang patungan. Like, gaman nun is yung script namin, yung platform. Bago magsimula yung MDA, yung script ko, pagbukas ko ng folder ko, nawaga. Nawaga folder ko. So like, inisip ko, please, that's the worst. Hinahanap-hanap ko, nagpapanik ako. Tapos, bago magsimula yung program, kaya talaga na nandun na lahat ng mga tao. Gumabas muna ako. Inaano ko yung script ko, yung speech ko. Inaano ko dun sa gabas, minamemorize ko. Okay, tapos sabihin ko, ito, ganyan. Okay, kabisado ko na. Alam ko naman sabihin ko. And if ever, makalimutan ko, in front of the entire senior high batch, mag-i-improv na nga ako. Yeah. Kahit yung pagkakad pa lang, napapressure na ako eh. Kasi inisip ko lang the entire time. Wag ako script. So, kinakabahan na talaga ako. So, yun.
Pagdating namin sa stage, yun, pagkatapos ni Vince, ako nasunod nun, nagdasal mo na, God, please. Kaya mo yan, without the script. Kakayanin ko to. Pagkahawak ko ng mic, doon nag-malfunction. I think it was a me issue din kasi di dapat daw hinawakan yung mic na yun. Kaya pala naka-stand siya. Oo, pero like, it's not your fault kasi it's the audio system. Oo nga. I mean, you can't really blame it kasi may part rin ako dun. Pero like, nakaka-frustrate din. Oo. Naiintindihan kita. Nainis ako dun. Pero like, tapos syempre, una sa lahat, halos improv na lang tong speech ko. Yung folder ko, hawak ko nandito na habang nasa gitna ako, kinakabahan na ako sobra. Tapos like, inisip ko, speech mo, yung pinagsasabi mo the entire time, tapos go lang. Kunwari, wag ang tao sa harap mo. Kunwari, wag ang halos 200 ka students sa harap mo. Yeah. Tapos nagaga ko yung mic ko. Tapos parang... You had like the 3 worst experiences. Like pasama-sama lahat sila. Una, nawala yung script mo. Pangalawa, kinakabahan ka, nagpapanik ka, hindi mo na kinakaya. Tapos pangatlo, nasira yung mic. Oo. That was like that's the worst for Parang siya, agam yung mga nightmare na parang... parang napapanaginipan mo. Like parang yung nauhulog yung mga ngipid mo, parang ganun. Oo. Yun, parang ganun. Sayang. Pero like, hindi ko na kasi maalala, baka maalala mo pa. Pero since parang noona pa yung ibang members magsalita, tapos pinuulit kang magsalita, naalala ko yan eh. Gumana na ba yung mic or hindi pa rin? No. Hindi pa rin. Hindi pa rin siya gumana. Well, hopefully, pag yung MDA na to, okay na yung audio system. Oo nga. So, whoever, kahit sino man magsalita dyan sa MDA, hopefully gagana mic nyo. Huwag niya pagdaanan yung pinagdaanan. Yeah. Pero hopefully, yun nga, when you run, hopefully, you run again. If like it's your last school year, okay yung mic. I feel like, upgrade yung system, sound system ng gymnasium. Kaya hopefully, okay. Yeah. Pero yeah, I get your story na, that was your best and hardest moments. Kasi grabe talaga harness. Tapos after nun, umiyak yata ako nun habang, tinatry ko hindi umiyak. Kasi umuwi na ako agad eh. Na-overwhelmed na talaga ako. Nasa harap ako ng stage na ganito na, oh my God. Kasi rin yun eh, ang dami ring tao, kaya naintindihan ko yung, nakaka-pressure, nakakahiya. Naintindihan ko embarrassment. Kasi parang, oh my God, ba't ko ba ginawa yun? Ba't ganun yung mic? After nun, pagkatapos kumapit si Aaron na naman kumapit sa akin. Siya na naman. Tapos pumunta ako dun sa side nung tugma. Naalala ko yun. Sa side pa ng tugma, nagsa-speech ako. Sa side ng tugma, mas nakaka-pressure. Kasi tugma eh. Tugma na sa likod ko. Nasa likod ko si Gabby, si Mika, the others, yun. Tapos like, nape-pressure na ako. Tapos like, yun nga, medyo okay na yung mic nun. Nasasabi ko na yung speech ko. Tapos like, halfway through, parang biglang nahugog puso ko out of nowhere. Like, parang, ano yung sasabihin ko? Tapos like, nag-pause ako for a second. Tumingin ako sa likod ko. Sabi sa akin ni Miggy, huminga ka. Huminga ka, totoo yan. Huminga ka. Tapos yan, huminga ako. Tapos natapos ang speech ko. Which was okay. Medyo mas okay yung second attempt. Though, nagaga ko pa rin yung mic nun. Yeah. Tapos like, after nung, yun nga. Tapos after nung program, gumapit yung isang member ng comic, uy pre, galing mo, bigay boss sa'yo, ganun. Like, medyo na-comfort na ako dun. Yeah, don't beat yourself up too much. We make a lot of mistakes. Ay, nako, masyado kong binit up yung sarili. Well, sa bagay kasi, yun nga, tatlo yung worst. Tsaka isipin mo, like, first time ko yun. First time ko umakyat sa stage like, ng ganun. Ay, first time mo din kaya you were really scared. Ay, nervous talaga, kaya nintindihan kita. Oo nga, kasi, fun fact, never ako naging officer. So, like, ako yung tumingin sa akin eh. 12 years ako sa Maris, never ako naging officer. Pinakamagapit ko, Egan 1. Grades 3. 7. Sabi ko sana 7. Grade 3. Secretary, 13 votes. Yeah. Di ako nanagaw. Pero yeah, that's your, that's your moments about it. Pero when you lost last school year, when you lost, what did you feel? Did you expect it? Umiyak ka ba or like what? Nagungkot ako kasi natalo ako. Kasi syempre, I was really looking forward na... To joining. Syempre, si Mika nanagaw. Sino ba yung tumakbo? Si Mika nanagaw. Si Seb. Majority lahat ng tinig natalo except si Seb. Oo. Miracle, ang saya nga namin na nanalo. Kwento nga sa akin. Yeah, tas like, yun. Hindi ako magungkot, sobra. Like, magungkot ako. May haga ako magungkot. Pero magungkot ako kasi... Hindi, magungkot ako syempre. Natago ako. Sino ba hindi? Pero at the same time, masaya naman ako kasi yun nga, yung nanaga nun si Gwen. And masaya ako kasi yung possession sa kanya kasi alam ko naman yung capabilities niya as a person, ganun. And like, last year niya na,
So, I'd rather na give him the chance. Yeah, gets kita. The opportunity. Hindi sa pinabagbigyan ko siya. Siyempre, gusto ko pa rin manalo. Pero it's more on me being happy na may nanagaw na matino. Gets kita. Oo nga. Kaya hopefully, since again it's your last school year, baka if the opportunity comes, I'll take it. Hopefully makuha mo kaya. Oo. That's, if ever. Tapos, yung at that time, actually, dagdag kwento. Go lang, sige lang. Yung habang inaano na sa amin yung vote, lahat kami nandun. Yung may representative for each section, tapos yung party. Agam na namin, natalo kami. Agam ko na, nung nasa library na ako, agam ko natago na ako. Nung pumasok ka na, Oo. Actually, sa classroom pa agam ko natago na ako eh. Kasi, binoto niya naman ako sa classroom. Oo. The thing is, lahat rin sila bumoto kay Gwen. Yung others, Oo, yung buong grade ko, bumoto rin kay Gwen. So, yun. Tapos, sinend din sa akin, tapos sabi niya, may nag-message yata si nag-grade 12 sa akin, sabi, bawi ka na lang next time, pre, sorry. Ba't ganun? Walang trail, nakakainis naman, no? Oo nga, hindi. I think, no, nag-message na ako kay Gwen nun, uy, pre, congrats, tapos, uy, thank you. Tapos sabi niya, tagungan mo ako, ah. Parang, oo, ito ba yun sa akin? Oo, sabi niya, tagungan mo ako. Eventually, actually, tinatagungan ko siya in something. So, medyo proud ako dun. So, at least kung, ayun nga, nung natalo ka, at least may tinulungan ka pa. May natagungan ako. Natagungan ko si Gwen. Oo. Kasi, syempre, nagaya ko na, sinabi ko, sige pre, ako baga sa'yo. Kung kaya niya natulong yan. Yes, kita. Tapos, sa room na yun, nung tapos na lahat, tapos, syempre, lahat kami tago. And talagang nanalo si Seb. And everybody was happy. Ang saya namin nun. Sobrang saya namin nun. Parang binuhat niyo pa daw siya. Binuhat namin siya. Kasi sobrang saya namin kasi at least may napasok kami. True. At least isang tao lang may napasok kami na isa. Masaya na kami doon. Like, feeling namin nun, like, mission accomplished. Yeah. Na may napasok kami sa party namin. Gets kita dyan. It's yun. Pero, we couldn't say the same for the other party kasi magungkot sila. Yeah, that's kasi what... nanaga sila lahat. Tapos isa kang hindi nakasama, si Joffrey. Kaya, gets ko naman yung gungkot nila. Kaya parang we read the room. Yeah, gets kita dyan. Kaya medyo tinigil muna namin, hype namin. Tapos yun, nag-celebrate nga kami na Samgyup after. Ay, hindi ako nakapunta dun. Oo. Kasi yun nga yung baby ko. Pero it's okay, at least nakabawi sa parang ganito eh. Pero usap ng Samgyup natin. Gibre Tristan eh. Kasi syempre, sa bagay. Pero yeah, that's all. Pero that's good to hear, like what your story was last school year. Pero since, hopefully nga, again, you get the opportunity to run. Pero, for you, what are you expecting this upcoming MSCB school year? Since ayun nga, bago na, everything's new. What do you think what are you expecting? Like, what do you think do you want that to happen? Yung mga tumakbo na grade 11 last year, tatakbo ulit. Alam ko na may hint na ako kung sino yung mga tatakbo. Basta huwag mo na sabihin. Yeah, bawal mo na sabihin yan. Medyo classified. Confidential. Pero yun, bago pa siya sabihin, syempre, of course. Pero, it's exciting, really. Yung mga tatakbo ngayon. Yeah. Like, former na, yung mga nasa background lang, mag-ano na sila. Mag-step up na sila, no? And like, syempre, may mga hardships. Magiging mahirap siya. It's not gonna be easy. Hello! Hindi siya magiging easy. Sa totoo. Kasi kahit yung campaigning, from experience, syempre, mahirap yung campaigning, yung pagpaplano, lahat-lahat. Yeah. Yung pagbuo mo ng ng platform mo, kung unique ba siya, kung sapat ba to sa mga needs ng mga students. Kaya, yan, isipin mo talaga yun. And like, hopefully naman, yung mga may the best people win, kumbaga. True. Kasi, who doesn't want competent leaders, diba? Yeah, I get kahit sabihin natin na, if ever, let's make a what-if scenario na tumakbo ako, tapos matago ako. Let's sabihin natin is sa grade 11 na matino naman, alam ko naman na matino na tao. I'll be happy. Gets kita dyan. I'll be happy. Magugungkot ako. Siyempre, last year ko na to. Tapos, siyempre, gusto ko bumawi sa tago ko last year. Yeah. Same position pa. Okay. Pero, in a hypothetical situation na ganun mangyari, I'll accept it naman. Kasi you can't really do anything about it. No? Oo. Just accept that. I'll accept it naman. Yeah. Kasi siyempre, 5 stages of grief. Pero eventually, matatanggap ko pa rin naman. Yeah, I get you. Like, magiging masaya ako sa hindi ako magiging masaya na parang agad na, sige, okay lang, natanaga naman ako. Magagangkot ako. Pero eventually, magiging happy ako kasi knowing na kaya naman nila siguro gampanan yung role na tinakbuhan ko. I get you there. Pero yeah,
Pero yun na nga, I have the last one for you. And it's actually a message for yourself na magbibigay. So, ayun na, we still don't know and hopefully nga, you run for any role in the party. So, ito yung, this is what I want for you to be, this is what I want to request for yourself para malaman natin. Pero, can you give a message to yourself before the campaign, tapos, after the campaign, so that we could look back at this for the next few months? Like, give yourself a message na, like, before, right now, before you campaign, tas, like, talk to yourself, your future you, talk to your future you, parang gano'n. Kaya, go. Siguro, don't stress yourself too much. Alam ko sa sarili ko na may knack talaga ako for leadership. Kasi sa research, kahit sa research man yan, sa mga classroom activities, may knack ako for leadership. Personal knack for leadership. Like, I like being a leader. Yeah. Pero, may pinagkaiba yun eh. Like, minsan na misconception siya na a leader from a boss. Kasi para sa akin, a boss is someone na nag-hand out ng orders at pag ginagawa na kaupo lang. Pero I aspire to be a leader na sumasama sa mamamayan na tumutulong din as one and not as a superior person. Yes. Ganun. Yun yung gusto ko. Yeah. Kaya, so, if ever given the chance na tumakbo, syempre gagampanan ko yun. And if managa ako, I'll be giving my all para to make sure na maging successful tong school year na to. Kasi, syempre, lots of expectations, lots of work, pero I'm ready naman na gampanan yun. Kaya hopefully, if I'm watching this in a few months time, sana naman mas mahaba na buhok ko nun. And, you know, hopefully, okay pa ako nun. Like, hindi ako, don't burn yourself out too much, please. Alam kong mabigas ka mo overwhelmed and everything, but please, kakayanin mo yan. Ang dami mo nang nagawa sa buhay para tumigil ngayon. Kasi, alam kong kaya ko eh, you know. Pero you can't help but get overwhelmed sometimes. Sa totoo lang. Like, syempre, ang daming pressure. Especially ngayon, kung isipin mo na if ever na tumakbo ako, ipapagsabay ko yun sa pag-aaral ko sa, not only for school, but sa entrance exams rin. Yes. Ateneo's coming up, tas UST din. And this year alone. Yeah. As next year, may mga iba pa yan. So, lots of work. Really, lots of work. Pero, alam ko sa sarili ko in a few months time, nakakayanin ko yan. Yeah. Like, I think, yung UPCAT, that really set the parang, margin? Ganun? The tone? The tone for how the rest of the year is going to play out. Because, nung UPCAT, honestly, parang, sobrang stressed ako nun. Ilang buwan ako nag-aaral, ganun. Pumasok ko sa room. 4 hours yung entire exam, halos di nga ako makakain nun eh. Nagbaon ka ng pagkain nun? Nagbaon ako pero di ko kinain kasi iniisip ko yung libro eh. Oo nga, tapos like, parang nasa-stress ako sobra. Kasi like, okay, di ko masagot to, tapos sunod na ako. Okay. Pero if any grade 11 students are watching this, or grade 10 even, mag-try kayo, please, sa mga entrance exam. Huwag kayong try. Try kayo ng try. Huwag kayong matakot na, ay, mahirap yung UP, mahirap to. So, hindi na kayo no. It's worth trying. You never know talaga. Totoo yan. Di mo alam kung papasa ka dito unless you try. True. Kasi, I think it's better to know na at least you tried than to give up before doing so. Totoo yan. Bago ka pa tumigil ka na. Yes. Ayaw, wag yung ganun. Kaya yun. Huwag kayo gumaya sa akin. Personally, nung grade 10 ako, hindi ako nag-apply for UST, Ateneo, DLSU, yung mga schools na yun. Yeah. Kasi, I saw myself being in Marist. Kita mo naman. O, tinan mo. Kami naman. May rosary pa yan sa bulsa. Marista talaga. Wow! Totoo yan. Oo. Marista talaga. At heart. Since grade 1. Tagal mo naman. I love the school, honestly. Mahal na mahal ko tong school na to. Though, medyo may, syempre, not everything is perfect. Though, I'd like to view Marist as your second home. As a second home nga. And yes. That I like to believe that everything is perfectly imperfect. And I want my future self to know that you don't always have to be perfect. True. Wagang perfect. Wagang perfect. Yes. You never reach that point where there's not a,
lahat naman there's always a flaw in something. And recognizing that is the first step to success. Yes. Na, may nilagay ako na quote sa essay ko for Ateneo. Wow. And that is, once you accept that life is hard, it becomes so much easier. True. Kung tanggapin mo na, it's not going to be easy, pero kakayanin ko. Totoo yan. Kasi, either way, yun nga, message na rin ko for my future self na even though mahirap, kailangan mo kayanin yan. Yes. It's a part of life, honestly, and you know, it's not always going to be sunshine and rainbows. True. Minsan may bagyo pa yan. Wow. Totoo yan. Galing ko din. Proud. Pero like, yeah. Basta, Yeah. rest, like, for a few months from now, kayanin mo to. In the future. Kakayanin mo. Kayanin mo, at kakayanin mo yan. Kala ko iyak na siya. Hindi ako iyak. Pero that's yeah. That's good, that's good words. Hopefully in the future, ayun nga, within a few months, after the campaign ended, you can look back at this and see if we can look back. Yun na, look back. Look back, yeah. You can look back. Kung what I say now applies to who I am. Yes. A few months time. Totoo yan. Kaya yan, that's all really. Pero to be honest with you, Ras, getting to know about your previous life na MSCB and what you hope for the future ng MSCB as well. I'm really glad that we got the interview, and as you requested us, it's really interesting to hear your stories again. Kaya I'm very happy and thank you talaga for joining. It's nice to look back on. Look back talaga after a year, kaya it's been great talaga. Nagawa na yung kulang mo. Nagawang tao na lang. Let's see, baka mali mo ma-interview ko sila during the journey kung sumali ulit sila. Oo nga. I mean, take the opportunity. Of course, totoo yan. Oo, kasi, you never know unless you try. Yes, tama yan. Pero yeah, that's all. Anyways, this is the end of my interview with Ras. There will be more interviews to come soon. I did say na wala ako interview to post on Sunday, pero since again nga, nagkaroon ako this week, just why not post it on Sunday? But yeah, that's all. Thank you again, Ras, and thank you again, guys, for watching. I will see you all later. Andiyan na ulit si Lexi. Sige, try mo siyang buhatin. Oh my God, nabuhat niya nga! Hala, ba't ka umupo? Pero yeah, that's all. Ayaw niya mag-bye. Yeah, I'll see you guys later. Bye-bye. Bye.